Naitala noong Mayo ang pinakamaraming kaso ng HIV sa bansa simula noong 1984. Kaya ang Department of Health muling nagpaalala para makaiwas sa sakit. Nakatutok si Susan Enriquez. Sa kabila ng patuloy na paalala ng Department of Health kaugnay ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, tumataas pa ang kaso nito. Sa katunayan, ayon sa Department of Health, naitala ngayong taon ang pinakamataas na kaso ng HIV mula 1984. Umabot daw ang kaso sa 415 na nagpositibo sa HIV nitong Mayo. Ang dahilan, they have unsafe sex, males have sex with males. Si Ryan, aminadong HIV positive. Tumanggi siya ipakita ang mukha sa kamera dahil hindi pa raw alam ng kanyang pamilya ang kanyang kondisyon. 26 na taong gulang pa lang si Ryan. Hindi raw niya alam kung paano siya nagka-HIV. Minsan, yung hook up doon, or siguro kasi since may tattoo ako, siguro yung nire-reseal lang ng tattoo artist yung needle, hindi ko lang alam. Hindi ko po talaga alam kasi naguguluhan po talaga ako. Gaya ng ibang malubhang sakit, nagdudulot daw ng depression kapag nakakuha ng HIV, na naranasan din daw ni Ryan. Sobrang pinanghinaan ako, naisip kong magpakamatay, sinubukan kong magpakamatay, lahat sinubukan ko eh. Gaya ng ibang may HIV, may nais ipakiusap si Ryan sa publiko. Huwag daw silang pandirihan at bigyan ng pagkakataong maging normal sa lipunan. Mahawa lang po kayo kung sa blood transfusion at saka sa pakikipagtalik po. Kahit po ganito ako, hindi po ako pinagsasara ng duwan ng pinto. Parang nandyan pa rin po, matutuloy ko pa rin lahat ng gusto kong magawa kahit na HIV positive po ako. At muling paalala ng DOH para maiwasan ang HIV. We encourage anyone to have an HIV testing. And they can do it discreetly. But ang importante dito is yung undergo the process ng counseling. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.